troll, no? Alam nyo kaya naging troll yung mga yan. Bakit? Kasi kailangan nila kumita ng pera eh. Para pakain nila sa putang ng pamilya nila eh. Oh, kaya nga, pinaglalaban nila yung pamilya nila sa maling paraan. Yung mga drug addict, kaya yung mga drug syndicate ba, mga pusher, bakit sila nagtutulak ng droga? Kailangan nilang kumita. Di baling masira yung buhay ng iba. Basta yung kumita siya. Ganyan din yung magnanakaw. Kumita sila. Yung mga putang ng mga to, mga Congress, yung mga magnanakaw na to, mga pumapaldo, pinaglalaban nila yung pamilya nila, yung dynasty nila. Ganyan din si Marcos. Pinaglalaban niya yung pamilya niya. Bakit tayo walang karapatan paglaban yung pamilya natin? Paglaban din natin pamilya natin. Sila sa katiwalian nila ginagawa, tayo sa tama. Kaya, at the very minimum ay may requirement, mga kababayan, ang aking example na sinasabi sa inyo. Ako, tatayo para ipaglaban ko ang pamilya ko. Hindi ko napakialaman yung pamilya nyo. Pero kung ginagawa natin lahat yan, collectively, pinaglalaban natin ang bansa natin, mananalo tayo. Ganun kasimple. Huwag nyo naisipin yung mga highfalutin na, tatayo si ganyan, susunod ako. Hindi! Nakailan pa bang you lead your family. Lead your family. Mahirap ba intindihin yun? Sino ba ang padre de pamilya? Sino ba yung madre de pamilya? Paano kayo nagkaanak? Isang padre at isang madre. Sino ang mga haligi at ilaw ng tahanan? Taguyod niyo yung pamilya nyo. Tama ba? Yun napakadaling sagutin. Tama ba yung ginagawa ng tarantado mga tukmoy na to? Hindi. Tama ba yung bendalo? Hindi. Tama ba yung creeping, silent martial law? Hindi. Tama ba yung mga karapatan ninyo magsalita? Sinusupil? Hindi. Tama ba yung mga mainstream media? Bayaran? Hindi. Putragis. Anong ginagawa natin? Tahimik. Yuko na lang. Ibig sabihin, sinusubo niyo yung pamilya ninyo sa kawalangyaan nito. At mamanahin yan ng mga anak nyo, ng mga apo nyo. Ngayon, kung kayo pumapayag, napakasama nyo rin. Kasi kami natatayo para sa pamilya namin. At marami kami tatayo para sa pamilya namin. Makikinabang kayo ng mga walang balls, walang pakialam. Makikinabang kayo. That's why I want a thorough listing ng mga involved dito, mga walang paki, yung mga tao na nagkonsinte sa sindikato na to. Because you do not deserve what is coming. You do not deserve a brighter future ng Pilipinas. Doon kayo sa isang isla. Pabayaan namin kayo. Because it is your choice. It is your choice. Kami ang choice namin. Tayuan namin mga pamilya namin. Ayaw namin ng ganito eh. Ayaw namin ng ganito. Kirain sila. Kaya gago kayo eh. Sa kayo, kailangan nyo magnakaw para may pera kayo para bilhin nyo yung mga tao na gagawa ng mga kalokohan nyo. Yun lang to eh. Nagsimula ito sa kinakailangan ma-eliminate ang mga Duterte. Yan, digong Duterte na yan, masyadong maingay yan. Maraming naniniwala dyan. Puta, tapon natin yan sa ICC. Sinubo ninyo sa ICC. Binayaran nyo pa yung ICC, mga animal kayo. Ngayon, ayaw nyo pa imbestiga. Papile pa kayo ng kaso doon sa mga Marines na yan, doon sa mga witness. Sige, file nyo ng kaso. Alam naman natin na ang tagal ng kaso bago ma-resolve. 12, 15 years. By that time, hawak nyo na ang gobyerno. Hawak nyo na. Tapos na yung konstitusyon. Hindi kami papayag. Mga animal kayo. Hindi kami papayag. Kung ginagawa nyo yan, mag-bend the law, kami, we will change the law. No? Papairal namin our own sovereign law. Mag-declare lang kami. Tapos kayong lahat. Mga animal kayo. Kayong ginagago nyo kami. Ang hiningi ko lang sa mga kababayan, pag-isipan nyo, utak, puso, may mali ba talaga? May mali ba?
Tama ba ninangkawan tayo? Trilyon? The biggest in history. Tama ba? Tama ba ibibintang mo yung nakaw sa ibang administrasyon? Eh yung pera dito ni-release eh. 23, 24, 25. Tama ba yan parang lang mabago yung opinion ng isang senator. Para makuha niyo yung majority, tatakutin ninyo ng kaso, puta na. Tama ba yun? Tapos namamayagpag kayo ngayon, ang kala nyo, ang gagaling ninyo, ang nakuha niyo yung majority, putang ina nyo, mga PI kayo. Tangina nyo talaga. Niloloko nyo kami? No. Hindi nyo ko kayang lokohin. Tatayuan ko yung pamilya ko, Even nag-iisa ako, tatayo ako. Problema nyo, may sumunod sa akin. Animal kayo. Maggago kayo eh. Hindi ako maghihintay ng ibang tao. Hindi ako maghihintay ng ibang tao, na ibang mga leader. Hindi ako maghihintay ng ibang leader. I'm doing it for my family. Mga animal kayo. Takutin nyo ako, ulihin nyo ako, kasuhan nyo. Tanginan, kasuhan nyo ako, hindi na ako kukuha ng lawyer. Hindi ako papiansa, ina nyo. Magsusutap ako. Tanginan nyo. Lalaban ako. Tado kayo ha. Ba't akala nyo kayo lang? Ha? Kayo lang pwedeng manakot? Mananakot din ako. Tado kayo. I'm doing it for my family. Mga kaya nini, sister, you think it over. Will you just stand by? Matanda na tayo. Hindi ganito yung Pilipinas na dinaanan natin. Pinaglaban tayo ng mga magulang natin. Patay na, sumalangit na. Pinaglaban tayo ng mga magulang natin. Pinaaral tayo. Tinaguyod tayo. Nung kayo nagkaroon ng pamilya, question mark kung natulungan natin yung mga magulang natin. Dahil sa hirap sa buhay. We try to help our parents. Pero tama ba yung ganon? Di ba dapat baguhin na lang natin to, kasama kayo sa pagbago ng bansa natin na wala ng Pilipino dapat ang maghirap. Wala na dapat na poproblemahin mo yung bayad ng mga hospital. Kasi yung magulang namin na-cancer yung tatay ko eh. Tapos yung nanay ko gumibap yung dialysis ba? Diabetic, no? Give up lahat, nagkaroon ng complications. Grabe mga sakit. Kapatid ko, kidney naman. Shit talaga. Sino natakbuhan mo? Kamag-anak? Marami pa sasabihin eh. Kasi nga sila rin, they're having their own problems. You have to understand that. Kaya nga, sino tatakbo mo? Kaibigan. Buti pa ibang kaibigan eh. Tutulungan ka pa eh. That's why we have to put an end to all this suffering ng mga kababayan natin. And kung kayo tatayo, para sa pamilya nyo lang. Collectively, we save this country. We reboot this country. We change this country for the better. Yun ang solusyon. Wala na yung mga rally-rally na yan na puta. Na paramihan. Hindi. We fight. Rally-rally na. Wala naman tumatayo. Tayuan natin, tayo. Pamilya natin, ang natin, battle cry natin. It's worth dying for, it's worth fighting for. Pamilya nyo. All your lives. Yun ang ginagawa nyo. OFWs, yun yung ginagawa nyo. Hindi kayo makapunta. Fine, okay lang. Pagdasal nyo, tapos nun, yung mga kasama niyo dito, yun nasabihan nyo pumunta. Ipaglaban yung pamilya nyo. You should be represented. Each one should be represented. Each family should be represented. Because this is the fight of every Filipino family. Hindi yung ganito lang na, hindi, busy ako putang na. Busy. Lahat tayo busy. O sige, busy na rin ako. Busy ako nasa ospital yung aso ko Busy ako. Tsaka yung pagbamba ko babayad ko na lang sa veterinaryo. Bibili ko na lang ng vitamins, gamot ng aso ko. Manganganak yung mga aso ko, 4 yung manganganak
Hindi, kailangan ako doon sa farm eh. Ganun, ganun. Yung kambingan, doon sa Lanzones, etc. etc. Busy ako. Hindi ako makakatin. Kayo na lang lumaban para sa pamilya ko. Thank you. Anong gali yan, no? Di ba? Kaya we fail. That's why we fail. We've been fighting for other people. You change the mindset. You change the peg. Why will I fight for other people? What for? Kasi somewhere along the line, mawalan ako ng gana. Yun yung nakikita ko eh. Pagka ina-engage ko yung mga tao, taxi driver, iba-iba, sari-sari, vendor, sa palengke, sa kung saan ako pumupunta, no? Here, Manila, no? Provinces, when I go around, sa mga tao mismo, iba-iba. And makikita mo, dami ng dahilan, busy eh. Kaya kung kayo, pinaglalaban nyo, ang iniisip nyo, pinaglalaban nyo, ang Pilipinas, wala, wasak kayo, wasak. Kasi, ba't nyo iniisip paglaban yung Pilipinas? Hindi nga tumatayo yung iba eh. From the highest person na asahan ninyo, to the next in line, to the next in line, iba-iba sila, politiko, military, active, retired. Wala silang paki. Sa inyo umaasa. Kaya doon pa lang, manulumoral kayo. Susurrender kayo. Hanggang sa wala na. Wala na tayong magagawa. Yun ang ano. Kaya sinasabi ko, baguhin ninyo yung peg. Baguhin na siya. Yung pinaglalaban ko, pamilya ko. Wala akong pakialam sa pamilya ninyo. Pamilya ko pinaglalaban ko. It's worth dying for my family. Yung mga sinasabi noon nila, Ninoy, no? The Filipino is worth dying for. Yung sinasabi ni Cayetano, laban sa akin, laban lang. Sa ano pa yun eh? Higher level pa. Generic. Akin ang generiko. Down to the bone. Pinaglalaban ko pamilya ko. Wala akong pakialam sa pamilya nyo. Pinaglalaban ko pamilya ko. Tama lang tayuan ko. Tama lang lumaban akong putangan ng kahit sinong tukmo yan. Kahit sinong ahas yan na manunuklaw, pupugutan ko na ulo. Kahit sinong mga putang hiharap sa akin, armado, lalabanan ko. May right ako ipaglaban yung pamilya ko. Hindi ako mawala doon. Kasi pamilya ko to eh. At kung ganun din ang iniisip nyo, lahat tayo, pinaglalaban natin pamilya natin. Huwag nyo nang isipin yung pamilya ng iba na walang paki. Pamilya ng mga plunderer, pamilya ng mga drug addict yan. Natin pakin. Pagka umikot ang gulong, ibukod natin lahat yan. Tangina mga yan. Bukod natin lahat yan. Pamilya ng mga mga troll, bukod natin lahat yan. Mga vlogger, mainstream media, nako. Bukod natin lahat yan. Mag-cleansing tayo. Lintik na mga yan. Dadamay tayo sa demokrasya na palpak. Nigagago tayo eh. So, the bottom line here, mga kababayan, I hope you understand what I'm trying to say. What I'm trying to point out. Bottom line, we have to fight. But if we do it, lahat tayo, collectively, ang bonus, we are saving the country. Di ba ang ganda? Over the years, yung buhay natin, pinaglalaban natin, pamilya natin. Ganun yung mga magulang natin, pinaglaban tayo. Yung mga ninuno natin, pinaglaban tayo. To hell with this bullshit na for love of country. Ganun. Kasi hanggang mangyari dyan, yuko na lang kayo, wala nang pag-asa. Hindi. Lagi may pag-asa. Kasi ang thinking mo, pamilya. It's worth dying for. It's worth fighting for. It's worth standing up. Hindi ka ma-demoralize, hindi ka ma-discourage, hindi ka aasa. Kasi ikaw ang inaasahan ng pamilya mo. Ano, gusto nyo mag-civil war tayo? O iwasan natin ang civil war? Kaya nga, ang gulo ng Pilipinas, isipin nyo.
Ako, ayoko na isipin yung magiging outcome, etc. Basta sa akin, ang minimum requirement ko sa sarili ko, paglaban ko yung pamilya ko. Kasi, one, may mali. Tama ba? Mali. Adik ang presidente, mali. Binaboy tayo, mali. Binebendalo tayo, mali. Dinidemanda, kinakasuhan yung mga nag-iingay, mali. Freedom of expression eh. Yung mga rally inaharang, mali. Tayo ng mga to. Ang daming mali, ninakawan tayo, mali. Pinagtatakpan, mali. Pupwersay nila yung 12-12 sa Senate na hindi na sila Cayetano. Tapos, napwersa nila yung isa na bumaliktad, naging 13. Yun, tsaka sila nagsumpaan. Kita niyo yung mga kagaguhan ng mga to. Tapos ngayon, wala na investigasyon ng Blue Ribbon. Pero gago eh. Tapos sisiraan nila ngayon yung mga Marines. Tapos kakasuhan nila. Mali. Yun lang ang nagsasabi na ebidensya. May lakas ng loob magsabi ng ebidensya. Tapos anong ginagawa natin? Wala. Kanya-kanya tayo. Kanya-kanya. Yung Marines, you defend your family. Putang ng mga yan. Itong mga animal na to sa Congress tsaka sa Senate, sa gobyerno na to. Ano ba gusto nyo mangyari? Hinahamon nyo ba talaga kami? Ano gusto nyo mangyari? Magpatayan tayo? Putangin na nyo, tapos sasabihin ninyo, your good governance, mga animal kayo. Niloloko nyo kami. Enough. No? Basta ako, pag nalaban ko yung pamilya ko, period. Subukan nyo akong takutin. Subukan nyo akong harangin pag nalaban ko yung pamilya ko. Subukan nyo. Tingnan ko kung tapang ninyo. Tarantado kayo. Gago kayo. Sira ulo mga... Kayo na nga mali. Nalakas pa ng loob ninyo. Kasi ginagawa niyong tanga ang Pilipino. Ginagawa niyong bopol. Ginagawa niyong yuko-yuko lang ang Pilipino. Tinatakot nyo. Tanginan nyo, matakot kayo sa Pilipino. Animal kayo. Tatayo kami. Makita nyo. Pag kami sumunod sa akin, na ipaglaban yung mga pamilya, malaki ng problema nyo. Ako, I don't care. Kahit nag-iisa ako eh. Basta ako, masabi ko sa pamilya ko, yung tatay ninyo, yung lolo ninyo, pinaglaban ko kayo. Kahit ako nadedo ako, okay lang. I spent the good years of my life fighting for this country. Putang ina. And here you are, I cannot even fight for my family. Di ba gago? Ay, mga retired. Masabi pa ninyo, you spent 30 years in the service, 40 years in the service. Tapos yung pamilya natin, hindi natin may paglaban. Pinaglaban natin ang bansa. Kayo, mas matagal kayo sa akin. Pinaglaban nyo yung bansa. May pension pa kayo ngayon. Ako wala. May pension kayo ngayon. Pero kung kailan ka kailangan ng pamilya mo, paglaban, wala kang pake. Bakit? Ayaw mong mapusoy. Ayaw mong natatakot kayo. Ayaw mong mawala yung pension nyo. But let me tell you the bad news. Pag bumagsak ang Pilipinas, yari pamilya mo, yari pension mo. Yari lahat. Because ito, ang mga gaguntong sindikato na to, ilulubog tayong pilit para lang sila ang makinabang sa Pilipinas. And we cannot allow that. We have to stand up. Wala tayong choice para sa pamilya natin.